By the time tanks, jets, and missiles took it down 6 days and 35 miles later. To fight monsters, we created monsters of our own. The Jaeger program was born. All right, Mako! Get ready! This is for real! Magandang araw sa inyong lahat, ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang isang science fiction film na tinatawag na Pacific Rim. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si J.R. Hajehad, Dark Nero, Joshua Tubianosa, Alberto Federico from Albay, Julian Binga from Kalinga, Mark Lawrence from Jeju Island, Mohicans from Sulu, Ronel Lapno Family, China by Jeremy Magello at Zion Pernito from Butuan City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, may bumukas na interdimensional na lagusan, at nagsimulang lumabas mula rito ang mga halimaw na tinatawag na kaiju. Sinubukan ng sangkatauhan ang lahat para puksain ang mga halimaw, pero walang bisa ang karaniwang mga armas laban sa mga nilalang na ganito kalaki. Para sa kaligtasan ng sangkatauhan, nagkaisa ang mga bansa at nagsimulang magtayo ng mga higanteng makina na tinawag na Jaegers upang labanan ang mga kaiju. Ngunit masyadong mabigat ang stress na dinadala ng isang piloto, kaya ipinatupad ang sistema ng 2 piloto. Nagsimulang manalo ang sangkatauhan laban sa mga higanteng halimaw, at ang mga Jaeger pilot ay naging mga bayani. Ang bida nating si Rolly at ang kanyang kapatid na si Yanzi ay naatasang harapin ang isang Category 3 kaiju na tinawag na Knifehead. Pumasok sila sa loob ng ulo ng Jaeger at isinuot ang kanilang espesyal na combat suits. Binuksan ang mga hatch, at bumagsak sila sa ibabaw ng napakalaking mekanikal na katawan ng Jaeger. Ang makina ay tinawag na Gypsy Danger, at ang napakalaking makina ay tila higanti kumpara sa paligid nito habang dinadala ito sa docking bay. Nagawang kontrolin ng magkapatid ang Jaeger dahil sa kanilang natatanging koneksyon, na tinatawag na drift compatibility. Sa pamamagitan ng neural link, nagkakaroon sila ng koneksyon sa kanilang alaala, kaya nagagawa nilang kontrolin ang Jaeger ng magkasama. Pinagbawalan sila ni Marshall Stacker na lumabas at sinabihang magbantay sa base. Pero sinuwi nila ang utos nito upang iligtas ang 10 taong nasa labas pa ng bagyo. Biglang lumitaw ang higanteng kaiju mula sa karagatan at nagbanta sa isang bangkang puno ng mga tao. Habang papalapit na ang halimaw para umatake, biglang lumitaw si Gypsy mula sa ilalim ng mga alon. Dinala nito ang bangka palayo sa kapahamakan. Sakto sa oras, inupakan ng magkapatid ang kaiju gamit ang mabilisang suntok at pinabagsak ito sa pamamagitan ng malakas na hampas sa ulo. Dumiretso ang halimaw papunta sa Jaeger, pero hinawakan ni Gypsy ang ulo nito at naghanda para gamitin ang plasma cannon. Pinaputukan nila ang halimaw, at ang pagsabog ay tumilapon ang kaiju pabalik sa karagatan. Gayunpaman, sinabi ng Marshall sa magkapatid na may natatanggap pa rin silang signal mula sa halimaw. Biglang lumabas ang kaiju mula sa tubig, sinira ang isa sa mga braso ni Gypsy. Hinawakan ng halimaw ang ulo ng Jaeger at pinilas ang kalahati nito, dahilan ng pagkamatay ni Yancy. Napilitan ng bida na mag-isa na lang magmaneho ng Jaeger at hirap na hirap siyang gamitin ang plasma cannon habang tuloy-tuloy na sinisira ni Knifehead ang robot. Sa huli, nagawa ni Rolly na paputukan ng malakas na blast ang kaiju, at parehong nawala ang kanilang mga signal. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang bida at naipagmaneho ang Jaeger papunta sa dalampasigan. Bumagsak siya sa may baybayin hilaga ng headquarters at nasadyap ng isang matanda at ng apo nito. Pagkalipas ng 5 taon, iniwan na ng United Nations ang Jaeger program. Ang mga kaiju ay sinisira ang mga makina ng mas mabilis kaysa sa kaya ng tao na muling magtayo ng mga ito. Nagdesisyon ang mga lider ng mundo na magtayo ng mga pader sa paligid ng mga pangunahing lungsod bilang mas mainam na depensa laban sa mga halimaw. Sa kabila ng desisyon ng mga nakatataas, tumanggi si Marshall Stacker na isuko ang programang dapat niyang pangunahan. Sa parehong panahon, iniwan na rin ni Rolly ang pagiging piloto ng Jaeger at nabubuhay bilang manggagawa para sa Coastal Wall Program. Ngunit nagduda ang mga manggagawa sa bisa ng kanilang ginagawa nang makita nilang sinira ng isang kaiju ang isa pang pader sa loob lamang ng ilang oras.
Buti na lang at nailigtas ng Eureka Striker, isa sa pinakabagong Jaegers na itinayo sa Australia. Ginamitan nito ng mga missile ang Kaiju para sirain ito. Nakiusap ang mga tao sa mga piloto na manatili, pero papunta na sila ng Hong Kong tulad ng iba pang mga Jaegers. Isang helicopter ang lumapag, at lumabas si Rolly sa gusali. Laking gulat niya nang makita si Marshall Stacker na dumating ng personal para kumbansihin siyang bumalik bilang piloto. Tumanggi si Rolly, dahil hindi siya makalimot sa alaala ng kanyang kapatid na patuloy na gumugulo sa kanya. Ngunit napapayag siya ni Marshall sa tanong na, "Saan mo gustong mamatay?" habang gumagawa ng pader o sa loob ng Jaeger. Dumating sila sa Hong Kong at nakilala ni Rolly si Mako, ang ampon na anak ng Marshall, na mukhang hindi maganda ang tingin sa kanya. Ipinakita ni Stacker kay Rolly ang iba pang mga Jaegers, Crimson Typhoon mula China, pinamamahalaan ng triplets na kilala sa kanilang Thundercloud Formation, at Cherno Alpha, isa sa pinakamabigat na makina mula Russia. Nakilala rin nila ang mga piloto ng Eureka Striker, sina Chuck at ang kanyang ama na si Hansen, na may record ng 11 na napatay na Kaiju. Ipinaliwanag ng Marshall ang kanilang plano na maglagay ng nuclear weapon sa Eureka at dalhin ito sa lagusan habang binabantayan ng ibang Jaegers. Sisabog ang bomba sa loob ng portal para maisara ito ng tuluyan. Nakilala rin ng grupo ang mga siyentistang responsable sa misyon, si Herman, isang physicist, at si Newton, isang Kaiju biologist. Ipinaliwanag ni Herman na ang mga Kaiju ay lalabas ng mas mabilis at mas dadami pa sa hinaharap, hanggang sa tuluyang malipol ang sangkatauhan. Naniniwala si Herman na ang pagdami ng trapiko sa bridge ay magpapahintulot dito na manatiling bukas ng sapat na panahon para maitapon ang isang nuclear weapon. Kapag sumabog ito, magsasara ang portal ng tuluyan. Ngunit hindi sumasang-ayon si Newton. Ayon sa kanya, kulang pa ang kanilang impormasyon tungkol sa mga Kaiju. Ipinapaliwanag niya na posibleng mga clone ang Kaiju dahil magkapareho ang kanilang DNA. Sa kabilang banda, iminungkahi ng biologist na gamitin ang mind drift technology ng mga Jaeger upang makakonekta sa Kaiju at higit pang maunawaan ang kanilang kalaban. Mas pinili ni Stacker ang plano ni Herman dahil mas praktikal ito at agad na maipapatupad, kumpara sa tila science fiction na ideya ni Newton. Samantala, dinala ni Mako si Rolly sa kanyang kwarto. Naitanong ni Rolly ang opinyon ni Mako tungkol sa kanyang performance. Diretsahan siyang pinuna ng babae, sinabing masyado siyang mapanganib sa kanyang mga desisyon. Aminado si Rolly at naalala ang kanyang kapatid, ngunit tiniyak niya na ginagawa niya ang lahat para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Pagbalik ni Mako sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng guilt dahil sa kanyang pagiging prangka. Ngunit paglingon niya, naisalayan niya ang magandang hiyubog ng katawan ni Rolly, dahilan upang mapatulala siya. Kinabukasan, sinimulan ni Rolly ang proseso ng pagpili ng kanyang magiging co-pilot. Isa-isa niyang tinalo ang mga kandidato ng walang kahirap-hirap. Napansin niya ang kritikal na reaksyon ni Mako sa bawat laban. Kaya hinamon niya ang Marshall na payagan si Mako na sumali sa ring. Nagduda si Stacker, ngunit dahil sa pangungulit ni Rolly, napapayag din ito. Nagsimula ang laban ni Rolly at Mako. Naging sabay ang kanilang galaw, tila parehas ang kanilang kakayahan. Sa kabila ng pagiging maganda ng kanilang performance, pinatigil ni Stacker ang laban matapos ang ilang round. Bagamat kumbinsido na si Rolly na si Mako ang perpektong co-pilot para sa kanya, tumanggi pa rin si Stacker na payagan itong sumabak sa totoong laban. Habang abala ang lahat, lihim na ginamit ni Newton ang kanyang kagamitan sa laboratorio, labag sa utos ni Stacker. Nag-drift siya gamit ang utak ng isang Kaiju. Bigla siyang nakakita ng mga imahe ng headquarters ng mga Kaiju at natuklasan niyang nilikha ang mga ito ng mga alien upang gawing armas. Halos mapahamak siya sa proseso, ngunit naagapan siya ni Herman. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, binisita ni Stacker si Mako. Tinupad niya ang pangako niyang payagan si Mako na maging piloto ng Jaeger. Nagulat si Rolly nang makita si Mako sa loob ng makina, ngunit natuwa rin siya dahil sa wakas ay makakahanap siya ng karapat-dapat na co-pilot. Sinimulan nila ang drifting process at nag-interconnect ang kanilang mga alaala. Napansin ni Stacker ang tagumpay ni Newton sa pag-drift gamit ang utak ng Kaiju at agad itong tinungo. Ipinahayag ni Newton na ang mga Kaiju ay mga armas ng mga alien na sumasakop ng mga planeta para ubusin ang mga yaman nito. Gusto ni Stacker na ulitin ni Newton ang proseso, ngunit kailangan nila ng isa pang utak mula sa Kaiju. Nagbigay ang Marshall ng impormasyon tungkol kay Hannibal Chow, isang black market dealer ng mga Kaiju organs. Samantala,
Nagkaproblema sina Rolly at Mako sa kanilang drift. Muling nakita ni Rolly ang alaala ng kanyang namatay na kapatid, dahilan upang mag-spike ang energy ng Jaeger. Si Mako naman ay binalikan ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa kamay ng isang kaiju noong bata pa siya. Nahirapan si Rolly na gisingin si Mako mula sa kanyang mga ilusyon dahil masyadong malakas ang emosyonal na koneksyon nito. Sa sobrang tensyon, napa-activate ni Mako ang plasma cannon ng Jaeger habang nasa kalagitnaan ng kanyang hallucination. Nagawang i-deactivate ng crew ang mga weapon systems at naiwasan ang ganap na pagkasira ng pasilidad. Agad tumakbo si Rolly papunta kay Mako habang nagkakamalay na ito mula sa kanyang mga bangungot. Samantala, natagpuan na ni Newton si Hannibal sa black market. Nagalit si Hannibal nang malamang nag-drift si Newton gamit ang utak ng isang kaiju. Ang koneksyon sa drift ay dalawahang direksyon, kaya't nalaman din ng mga alien ang tungkol sa mga tao. Posibleng hanapin na ngayon ng mga alien si Newton. Sa headquarters, nakatanggap sila ng balita tungkol sa mga seismic activities na nagpapahiwatig ng paparating na double event. Dalawang category 4 na kaiju, na pinangalan ng Otachi at Leatherback, ang paparating. Iniutos ng Marshal na harapin ng Cherno Alpha at Crimson Typhoon ang mga halimaw, habang ang Eureka Striker ay mananatili para ipagtanggol ang daungan. Sinabihan din si Rolly at Mako na manatili muna. Sa karagatan, ibinaba ng mga helicopter ang mga Jaeger malapit sa baybayin, kasabay na sumusunod ang Eureka Striker. Biglang lumitaw si Otachi at sinugod ang Crimson Typhoon, gamit ang buntot nito para itapon ang Jaeger sa tubig. Agad bumawi ang Typhoon at ginamit ang kanilang Thundercloud Formation, na nagresulta ng maraming malalakas na atake laban kay Otachi. Ngunit nagawang pigilan ni Otachi ang kanilang mga blades at dinami na ang laban. Gamit ang kahangahangang liksi, tumalon ang Typhoon at inihagis si Otachi sa karagatan. Sinugod naman ni Cherno Alpha ang kaiju at walang tigil na pinupukpok ang ulo nito. Subalit nakakita si Otachi ng pagkakataon, pinatumba si Alpha sa tubig, at sinundan ito ng pag-atake sa Typhoon gamit ang buntot hanggang tuluyang maalis ang ulo ng Jaeger at mapatay ang mga piloto nito. Dahil sa pagkamatay ng kanilang kakampi, galit na sumugod ang mga Ruso gamit ang Cherno Alpha, ngunit sinabuyan sila ni Otachi ng acid mula sa bibig nito na nagpahinto sa robot. Sinubukan namang iligtas ng Australian team ang kanilang mga kakampi, ngunit biglang sumulpat si Leatherback mula sa karagatan at inatake rin si Cherno Alpha. Sinubukan ng Eureka Striker na pumatay kay Otachi gamit ang sunod-sunod na suntok at isang malakas na uppercut. Ang Journal Alpha ay itinulak sa karagatan at ang kaiju ay winasak ang mga piloto nito sa pamamagitan ng pagpapasabog mula sa loob. Agad namang kumilos ang Eureka Striker, hinawakan ang halimaw, itinaas ito sa ere, at itinapon sa tubig. Pagkatapos, naghanda ang robot na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng mga missiles nito. Gayunpaman, naglabas si Leatherback ng isang malaking EMP pulse na nagpahinto sa lahat ng electronics, kasama na ang mga Jaeger at kagamitan sa lungsod. Sa puntong ito, walang ibang pagpipilian ang Marshal kundi payagan sina Rolly at Mako na sumabak sa laban. Dahil nuclear powered ang kanilang Jaeger, hindi ito naapektuhan ng EMP attack. Habang nagkakagulo, tumakbo si Newton papunta sa pinakamalapit na silungan, ngunit hinanap siya ni Otachi matapos ang kanilang mind drift. Nagwasak ito ng mga gusali at nagdulot ng malawakang kaguluhan. Samantala, nagdesisyon si Henson na i-disengage ang sarili mula sa makina, ngunit nasaktan siya nang itapon ng kaiju ang Jaeger. Sa kabila ng kanyang injury, nagdesisyon si Henson at ang kanyang anak na harapin ang kaiju gamit ang flare guns para mabigyan ng oras ang mga tao. Sa kasamaang palad, lalo lang nilang ninas ang halimaw, na biglang humarap sa kanila para umatake. Nailigtas sila nang biglang dumating si Gypsy Danger at nakuha ang atensyon ng kaiju. Sumugod si Leatherback sa Jaeger, ngunit nagawang umiwas ni Gypsy at sirain ang mga sandata nito. Nagalit ang halimaw at itinapon ang Jaeger sa dalampasigan. Gayunpaman, ligtas na bumagsak si Gypsy at sumugod pabalik kay Leatherback, tumama ng malakas at nagpabagsak sa halimaw. Patuloy nilang sinuntok ang kaiju gamit ang elbow rocket, na nagpatamba dito ng husto. Nakatayo pa rin si Leatherback at muling sumugod, ngunit nahawakan siya ni Gypsy. Inihanda nila ang plasma cannon at walang tigil na pinaputukan ang kaiju hanggang sa maputol ang braso nito at mawalan ng malay. Itinapon ni Gypsy ang katawan ng kaiju at sinundan ang bakas ng pagkawasak para hanapin ang isa pang halimaw. Habang sinusubukang kainin ni Otachi ang doktor, napansin nito ang paparating mula sa likod,
si Gypsy Danger, naglalakad at may dalang malaking cargo ship. Ginamit ni Rolly at Mako ang barko bilang espada at inatake ang Kaijo ng paulit-ulit. Sa bandang huli, gumanti si Otachi at itinapon ang barko. Sinubukan nitong dumura ng asido, ngunit nailagan ito ng Jaeger. Hinayla ni Gypsy ang dila ng halimaw upang sirain ang armas nito. Samantala, sinira ni Mako ang buntot ng halimaw gamit ang coolant, hanggang mabasag ito. Kinakalas nila ang dila ng Kaijo gamit ang dalawang kamay. Sa gulat ng lahat, hinawakan ng halimaw ang Jaeger at ipinakita ang mga pakpak nito. Nagsimula itong lumipad pataas sa langit habang binabangga ang robot sa mga gusali. Dinala ni Otachi ang Gypsy palabas ng atmosfera, at nagsimula nang mawalan ng mga function ang robot. Kinuha ni Mako ang kanilang huling sandata at pinutol ang halimaw sa kalahati gamit ang espada. Habang bumabagsak pabalik sa lupa, nag-concentrate sila ng lahat ng enerhiya sa isang malakas na pagsabog upang pabagalin ang kanilang pagbagsak. Bumagsak sila sa lupa na nagdulot ng malakas na shockwave pero lumabas na hindi nasaktan. Pagbalik ni Rolly at Mako sa headquarters, nagdiwang ang lahat para sa kanilang tagumpay. Samantala, nadiskubre ni Newton na buntis pala ang isa sa mga patay na Kaijo, at magagamit nila ang utak ng bagong silang na halimaw upang pumasok sa drift. Nagpasya si Herman na tulungan ang kaibigan sa drift sa kanilang huling pagtatangka na matuto ng lahat ng kanilang makakaya bago sumabak ang team sa huling misyon. Kumonekta sila sa Kaiju Spring at natuklasan ang mga lihim ng bridge sa pamamagitan ng paghanap sa mga alaala. Agad nilang napagtanto na hindi gagana ang kanilang plano, pero ipinaalam pa rin ng Russia sa Marshall. Samantala, nagdesisyon si Stacker na palitan si Hansen dahil sa mga pinsala nito at personal na imaneho ang Jaeger. Nagpaalam si Chuck sa kanyang ama dahil alam niyang posibleng ito na ang kanyang huling misyon. Bumagsak sa dagat ang dalawang natitirang Jaegers at nagsimulang pumunta sa bridge. Nagmanyobra sila sa ilalim ng tubig at di nagtagal ay napansin nilang sobrang labo ng visibility. Habang papalapit sila sa portal, nakita nila ang dalawang Kaijo, sina Scanner at Raijo, parehong Category 4. Ngunit napansin nilang hindi sinubukang pigilan ng mga Kaijo ang kanilang paglusong. Nagmamadaling pumasok ang dalawang doktor sa command room at sinabihan silang huminto kaagad. Hindi sila makakapasok sa bridge dahil kailangan ng Kaijo DNA para sa access. Kailangan nilang linlanggan ang sistema sa pamamagitan ng pagpasok sa portal kasama ang isa sa mga halimaw. Bago pa man matapos magpaliwanag ang mga doktor, nakakuha ng bagong signature sa radar. Isang Category 5 Kaijo na nagngangalang Slattern ang lumitaw. Sinubukan ni Rolly at Mako na tulungan ang kanilang kakampi ngunit inatake agad sila ni Scanner. Naibagsak nila ang halimaw sa lupa, pero biglang umatake si Raijo mula sa likod at tinanggal ang isa sa kanilang mga braso. Bumaling ito at sinugod ang pangunahing karakter, pero sa halip na tumakas, itinapat nila ang espada sa halimaw at pinutol ito sa kalahati gamit ang sariling momentum nito. Inatake ng Category 5 Kaijo ang Eureka at itinulak ito palayo sa bridge. Nakipaglaban sila at sinaksak ang halimaw gamit ang kanilang mga espada, dahilan upang sumigaw ito sa sakit. Humingi ng tulong si Slattern sa kanyang kasamahan, at sinugod ng dalawang halimaw ang Jaeger ng sobrang bilis. Napagtanto ng Marshall na wala ng takas kaya't nagplano siyang gamitin ang sarili bilang bomba upang buksan ang daan para sa Gypsy Danger upang magamit ang kanilang nuclear reactor para isara ang bridge. Pinaputok niya ang bomba na nagdulot ng malakas na pagsabog, dahilan upang lumayo ang tubig sa ilalim ng karagatan. Naghanda ang Gypsy para sa impact at nagsimulang maglakad papunta sa bridge. Sa kabila ng lahat, nakaligtas si Slattern sa pagsabog at planong pigilan ang Gypsy sa pag-abot sa portal. Tumalon sila patungo sa halimaw at sinimulang saksakin ito ng paulit-ulit. Binuksan ni Rolly ang central reactor at sinimulang sunugin ang halimaw hanggang sa mapatay ito. Nakapasok sila sa bridge dala ang katawan ng halimaw. Dahan-daang nawalan ng malay si Mako dahil sa kakulangan ng oxygen, ngunit inilagay siya ni Rolly sa escape pod at pinalipad ito palayo sa mga alien. Inalis niya ang sarili at nagpatuloy patungo sa nuclear reactor kung saan mano-manong itinakda ang pagsabog sa loob ng 60 segundo. Inilunsad ni Rolly ang sarili sa escape pod habang patuloy na bumagsak ang Jaeger sa military base ng mga Kaijo. Tiningnan ng mga alien ang makina sa pagkalito habang papalapit ang nuclear reactor sa meltdown at sumabog, winasak ang lahat sa paligid at isinara ang bridge kasabay nito. Parehong nakaligtas sina Mako at Rolly sa pagsabog, at nagdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay. Niyakap ng dalawa ang isa't isa habang dumating ang military para sagipin sila. Kaya,
Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba, at kung nagustuhan ninyo ang aking video, paki-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update. Kita-kits sa susunod.